Finally, sa wakas, Sen Padilla nagsalita na ang Diyos na ang gumagalaw para ipaghigante si FPRRD. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Malacanang Watch 2024 at ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Malacanang Watch 2024 at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Natin ng reaction, opinion, itong post, ang balita ngayon. Title, Araw ng Pagtutuos. Ayan, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Syempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni General Macanas, mga katunay. Pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni General Macanas. Syempre, ayan po yung The General's Viewpoint, mga katunay. Ipagpatuloy natin. Ito ang emosyonal na reaksyon ni Senator Robin Padilla kasunod ng mga ulat na naputulan na ng access sa mga bangko, credit card companies at malalaking tech firms ang ilang hukom at piskal ng International Criminal Court habang patuloy ang pagkakakulong kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan, sinasabi ko sa kanila eh. Ayaw niyong maniniwala sa akin. Lahat ng mga gumagawa ng ganyan sa mga Duterte, kita nyo nakakarma. Kasi kayo nga ICC na nanahimik na kayo dyan sa lugar nyo, pinapakailaman nyo pa si PRRD. Pati kayo nadadamay na rin sa karma. Ayon kay Padilla, ang sitwasyon ay tila ganti ng Diyos. Agree ako dito. Sa mga walang puso, lalo na tinanggihan ng ICC ang hiling para sa house arrest ng isang 80 anyos na dating Pangulo. Ito ang sabi ni Senator Padilla, nakakatakot kapag ang nag-iisang Diyos na ang gumanti sa mapagmataas, makapangyarihan at walang puso. Dagdag pa ng senador, ang desisyong tanggihan ang pansamantalang paglaya ni FPRRD ay para umanong pagpapako sa krus sa isang matandang leader na hinihiling ng maraming Pilipino na makauwi man lamang sa ilalim ng house arrest. Ipinapako nyo sa krus ang isang 80 anyos na pinagkita nyo ng house arrest na hinihiling ng mga Pilipino. Para kay Padilla, ang patuloy na panawagan para sa katarungan ay hindi na lang nagmumula sa lansangan o social media, kundi sa panalangin ng mga Pilipinong tumatangis. Iyan ay mga panalangin may bahid ng luha, humihingi ng hustisya mula sa Panginoong lumikha. Salamat po, Senator Robin Padilla. Agree ako, Talagang milyones si Robin ang mga Pilipino na nagmamahal kay Tatay Digong at karamihan sa kanila araw-araw na nagdarasal. Isa na po ako. Yes, totoo yan talaga, no? Milyon-milyon talaga ang mga taong nagmamahal kay Tatay Digong at alam natin yan. Simula nang dinala sa dahig si Tatay Digong, nakita naman natin ang ginawang simpatya ng mga tao sa kanya. Diba yung Bring Home PRRD? Alam natin kung sino-sinong mga tao nakikita natin. Alam natin, nakikita natin sila na hindi lang Pilipinas, kundi buong bansa kung saan mayroong Pilipino. Meron pang mga banyaga na gusto siya talagang palayain. Diba? Doon lang pinapakita sa mga ganong klaseng suporta na naging maganda siyang leader. Oo. Kasi hindi ka naman mamahalin ng taong bayan kung ikaw ay walang yang leader. Ano yun? Parang tanga lang yung mga tao magagaganon tapos walang yang leader. Oh. Kaya ako natatawa na lang ako sa mga iba na nagagaganyan sa mga Duterte. Na ang mga Duterte daw magnanakaw, mga Duterte abusado, mga Duterte ganito, ganyan. Pero kita naman nila ang mga Duterte minamahal ng mga tao. Baka nga sila no, pag nakulong, yung mga nagsasabi ng mga ganyan sa Duterte, baka nga pag sila nakulong wala silang makita ng ganyang simpatya ng tao Oh.
Yung mga rally nga nila laban sa mga Duterte, nilalangaw eh. Oh. Yung mga nagrarally laban sa impeachment ni BP Sara. Oh, yung mga nagrarally sa impeachment pala ni BP Sara, yung mga gustong ma-impeach si BP Sara, nilalangaw din. Oh, 'di ba? Yung mga nagpaparatang kay BP Sara na kung ano sa mga Duterte, oh, kinakarma din. Oh. Talagang hindi naalis everyday sa prayer life ko ang kapakanan ni Tatay Digong na una, maligtas siya sa kapamakan, ang kanyang kalusugan maayos at mananalo siya sa kaso makabalik ng buhay sa Pilipinas. Hindi ako nawawala ng pag-asa. Everything works for good. So itong nangyayaring sanctions, sobrang sanctions na ipinataw na ng US government sa kanila, to me, these are divine interventions. Sabi nga, may verse sa Bible, vengeance is mine, sabi ng Diyos. Kaya tayo, lesson learned dito. Kung may mga pang-api na nangyari sa ating buhay, at tila baga hindi tayo nakakakuha ng hustisya, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Kasi kung walang hustisya sa lupa, sigurado may hustisya sa hukuman ng Diyos. Kaya nga yung mga nagiging abusado ngayon, na nakikita natin na ganyan ang ginagawa sa mga Duterte, siguro ginagawa nila ng masama dito sa lupa. 'Di ba? Pero lahat 'yan may kabayaran. Pagdating doon sa tunay na hukuman talaga. Pero sa totoo lang, no, hindi pa nga sila nakakarating sa tunay na hukuman. Inaabot na sila ng karma. Gaya nito, tignan nyo naman. Ang tagal-tagal na nilang tinatrabaho si BP Sara. Pero hanggang ngayon, hindi pa nila ma-impeach. Halos lahat ng mga inakusa na nila kay BP Sara, pero halos hindi pa rin nila mapatanggal-tanggal. Lagi na lang may kumukontra. Lagi na lang nade-delay. Lagi na lang ganito. 'Di ba? Kaya yung mga yan ang sisipag eh. Hindi talaga nila tinitigilan si VP Sara dahil gusto talaga nilang matanggal. Sa kabila ng mga kapalpakan na ginagawa nila ngayon, sa kabila ng mga kabiguan na nangyayari sa mga isinasampa nila, walang nangyayari. 'Di ba? Sila tong nagmumukhang tanga. Kahit hanggang ngayon sa ginagawa nila, nagmumukha silang tanga. Oh. Kita tadhana na mismo ang gumagawa. Tadhana na mismo ang nagde-delay sa mga sitwasyon. Oh, mantakin nyo, galing-galingan nyo na ngayon, ha? 2026 na sa isang taon. Sunod, 2027 na. Malapit na 2028. Hello? Baka mamaya, maligtasan kayo ni BP Sara, kayo rin. Kaya itong mga to hindi tumitigil eh. Masyado silang agresibo. 'Di ba? Gustong-gusto talaga nilang ma-pin down yung mga Duterte mawala sa katungkulan at wala silang makalaban sa 2028. Kaya talaga doon sila nakafocus. Ang pinaka-ultimate judge ang Panginoon. Kaya ito, kay Tatay Digong, hintayin natin ang buong galaw ng Panginoon. Ako hindi ko pa maintindihan bakit inilaw ng Panginoon ng isang Pangulo na minamahal ng milyones na Pilipino ay nakakulong ngayon. Beyond my imagination, hindi ko sukat akalain ng Marcos Jr. na ito. Tinulungan ng Duterte family na manalo, maging presidente, tinulungan mailibing ang kanyang tatay, tapos ganito pa ang gagawin. Yun nga naging problema eh. Sa totoo lang, no, wala naman talagang naging kasalanan yung mga Duterte kay PBBM. Wala naman naging kasalanan ng mga Duterte sa mga Marcos. 'Di ba? Mas may kasalanan pa nga si Leo Marcos eh kaysa mga Duterte. 'Di ba? Mas may kasalanan pa si Leo Marcos sa mga Marcos kaysa sa mga Duterte. Oh, kasi nga 'di ba kung ano-ano raw pinagsasabi ni Leo Marcos tungkol sa mga Marcos na ganito. Ano ba 'yon? Yung tunay siyang Marcos, pinsan niya si Bongbong, pinahiram niya si Amy ng pera. Hindi, no, sa totoo lang, no, kasi yun yung mga sinasabi ni Leo Marcos sa mga Marcos. Na parang ang mga Marcos, parang gano'n, na parang ano ba yan? Diyos ko naman.
Pinadidinig ko lang Hindi naman ako sa naninirew. Wala akong pakialam siya kay Leo Marcos. Ano mo buhay niya. Pero, di ba? Mas may naitulong sa buhay ng mga Marcos ang mga Duterte. Kaya nga si Senator Amy ganyan, ang laki ng utang na loob niya sa mga Marcos na hanggang ngayon ay tinatanaw niya pa rin. Doon pa lang sa pagpapalibing kay Apo Lakay, talagang napakalaking utang na loob na yon, pero hindi naman yun hiningi ng mga Duterte. Yung tumanaw sila ng utang na loob. Pero sa Senator Amy, ginagawa niya yun. At sa totoo lang, wala namang kasalanan ng mga Duterte. Hindi mga Duterte ang nagpahirap sa mga Marcos noong panahon. Dati ng mga dilawan, kung tutuusin, ang mga dilawan ang nagpahirap sa mga Marcos, na sinasabi ang mga dilawan, pinahirapan ng mga Marcos, gumanti ang mga dilawan, pinaalis sa mga Marcos, pinatapon sa ibang bansa at hindi pinabalik dito, hindi binigyan ng magandang libing, hindi pinahintulutan na ilibing dito sa Pilipinas. Si Apo Lakay, 'di ba? Kung ano-anong paratang ang ginawa sa mga Marcos, kung ano-anong masasakit na paratang, halos tumihan, duraan, sukahan ng pangalan, 'di ba? Pero ang mga Duterte, hindi nila ginawa yun sa mga Marcos. Ginawa ni Tatay Digong ang tama. Pinalibing si Marcos Sr. dito sa Pilipinas, binigyan ng respeto ang mga Marcos, sinuportahan ng mga Marcos itong halalan, 'di ba? Hindi pa rin sila iniwan sa ere. 'Di ba? Kaya ako, para syempre dito sa pagpapadala kay Tatay Digong, parang napaka-unfair naman talaga. Ngayon, kung si Tatay Digong, meron talagang kasalanan na naiisip ngayon ni BBM na may kasalanan ka kasing ginawa Bakit hindi na lang dito sa Pilipinas nilitis? Bilang presidente, syempre, meron kang power. Meron kang power na mag-command. Na hindi natin dadalhin sa ibang bansa yan. Kung may kasalanan siya dito sa bansa natin dahil meron tayong korte dito. Dito siya nagkasala, dito siya mananagot kung siya'y guilty. 'Di ba? Pwede kang mag-utos ng ganun. You have the power. 'Di ba? Kumbaga, hindi na kailangan ipadala si Tatay Digong doon. Kung gusto mo siya talagang papanagutin sa mga tao sa sinasabing kasalanan niya, dapat dito sa Pilipinas. Sige na lang. Yun nga, Romans 8:28. All things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. So, tingnan natin anong gagawin ng mga ICC judges ngayon na halos wala na silang pera, hindi na sila makagalaw. Wala na, sarado na. May nabasa akong article kanina. May mga kondisyones demand ng US government sa ICC. Pag hindi nila ma-meet yung mga demand na yon, susunod na sanction is ICC itself as an institution. Kasi ang sinanksyon, mga individual judges, I think siyam na judges at siyam na prosecutors. Individual lang ang mga sanksyon. Pag hindi ma-meet ang demand ng US government, ang isusunod na isanksyon is ICC as an institution. Pag nangyari yan na sinanksyon ang ICC as a court, mapaparalyze ang operation ng court. Baka dyan na sila mabuwag. Sabi nga ni Atty. Roque, buwagin na ang ICC. Sana magdilang anghel si... Di pag binuwag yan, malulungkot si Trillanes. Yan na lang ang tanging alas ni Trillanes para sa mga Duterte. Di ba? Yan na lang ang tinatakbuhan ni Trillanes Atty. Roque, mabuwag. Kasi ang dami ng mga kumukontra Ang dami ng umaalis na ba, Bulgaria, Venezuela, yung mga latest na matras. Dahil nagiging useless na daw ang ICC. Mabuti na lang at itong mga superpowers kinokontra nila ang what I mean with superpowers, US, Russia. Oo, mga malalakas na bansa yung ginawa ng Rusya, naglabas ng arrest warrant ang isang judge sa Russia para huliin ang mga ilang judges ba yun? Walang judges ata. At sa mga prosecutors, chief prosecutor, baka anytime bigla na lang mabalitaan natin ang mga ICC judges nandun na, nakakulong sa Russia dahil may arrest warrant sila. So again, vengeance is mine. Agree ako dito kay Senator Robin Padilla. Ang Diyos na ang gumagawa para ipaghiganti ang mga inapi. Isa na yan ang ating minamahal na Tatay Digong. Nakakaranas siya ng sobrang pang-api.
Una, galing sa kanyang bansa mismo, ang Yes. administrasyong ito, kinidnap siya. Pangalawa, ang mga judges na walang awa, na hindi man lang pinagbigyan ang kanyang house arrest or interim release. Ayon, at ating nato kaya ng video na nagbula kay Malacanang Watch 2024. At syempre nato kaya natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay General Macanas. Kaya mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.